Magandang gabi po muli sa inyong lahat. May tanong lang po ako. Nag-alarm clock po ba kayo? Bago po kayo matulog, nagseset po ba kayo ng alarm clock? Marahil marami po sa atin, ginagamit ang alarm clock para magising. Pero ibang usapan yung nagigising ka ba? Dahil marami sa atin, nagseset ng alarm clock, pero hindi nagigising o ayaw magpagising. Meron pong 4 na klaseng tao. Depende po sa kanilang reaction sa alarm clock. Makikilala mo ang isang tao, depende sa kanyang paggising sa umaga. Ang unang klaseng tao ay yung mga mahilig matulog. Yung kahit na nag-alarm, napakalakas ng ring ng kanilang alarm clock, mahimbing pa rin ang tulog. Habang ang lahat ng mga tao nagising na, siya pa rin, dire-diretso ang tulog. Yan yung mga taong medyo tamad o ayaw lumabas, tumayo sa kama. Ang tawag ko po sa mga taong ito ay sleepers, mga mahilig sa tulog. Pero ang pangalawang klaseng tao ay yung mga pag narinig nila ang ring ng kanilang alarm clock, pipindutin nila yung snooze button. Anong ibig sabihin? Gusto nilang i-extend, pahabain ang kanilang pagtulog. Meron pong tao na bago matulog, ang sineset niyang alarm hindi lang isa, hindi lang 2, minsan 3, minsan 4, 5, sunod-sunod. Kung magigising siya, 6 o'clock, gusto niya meron din siyang alarm na 6:05, 6:10, 6:15, hanggang 6:30 nag-a-alarm. Sila yung mga taong medyo hirap din sa paggising. Hinahatak sila ng kama. Gusto nila, pero mahina sila. Yung pangatlong klaseng tao ay yung mga taong pag narinig nila yung alarm clock, magigising naman. Magtatrabaho. Pero konting kilos agad napapagod at gustong bumalik sa kama. Sila yung mga taong minsan papasok sa trabaho, pero pagdating doon, sila po ay magse-siesta, matutulog muli. Kung yung pangalawang tao, ang tawag ko po sa kanila, snoozers, dahil mahilig sa snooze. Yung pangatlong klaseng tao, yan naman yung mga fallers. Parang bumabagsak, bumabalik sa tulog. Yung pang-4 na klaseng tao ay yung mga masisipag, yung mga inspired, yung mga may gana. Sila yung mga tao madalas na hindi pa man nag-alarm, nakagising na, inuunahan pa nila yung alarm clock nila. Pag narinig nila yung alarm, agad tatayo, magtatrabaho, magpapagod. Bakit? Malinaw sa kanila ang kanilang misyon. Klaro sa kanila anong kahulugan ng kanilang buhay. Naiintindihan nila, nauunawaan nila, sayang ang oras at panahon. Ang tawag ko po sa mga taong yan ay wakers, mga gising na tao. Bakit ko po sinasabi ito? Mga kapatid, ano ba talaga ang naggigising sa atin? Yung alarm clock? Hindi. Ang Diyos. Pag ikaw ay nagising, hindi dahil ginusto mo. Pag ikaw ay nagising dahil ginusto ka, nagisingin ng Panginoon. Tandaan niyo po, maraming mga tao nag-set ng alarm clock, pero kaninang umaga, hindi na sila nagising. Bakit? Dahil kinuha na sila
ng Panginoon. May pagkagising ang ating katawan, pero meron ding pagkagising ang ating mga kaisipan at kaluluwa. Paano ginigising ng Diyos ang ating isip, puso, at espiritu sa pamamagitan ng kanyang turo? Yan naman ang narinig natin sa Ebanghelyo. Nung muling nabuhay ang ating Panginoon, sabi, binuksan niya ang kanilang mga kaisipan sa pamamagitan ng kanyang turo. Ang tanong, pag narinig natin ang salita ng Diyos, ano ang gagawin natin? Ano ang magiging reaksyon natin? Merong mga tao, kahit na naririnig nila ang karunungan, ang salita ng Diyos, nagtutulog-tulugan. They are like sleepers. Yan yung mga taong gustong pagpatuloy yung kanilang pagkakasala. Binabaliwala nila yung sinasabi ng kanilang konsensya. Tinutulugan nila yung mabuti na pwede nilang gawin. Pero pangalawa, meron din po mga tao na snoozers pagdating po sa paggawa ng mabuti, sa pagsunod sa Diyos. Sila yung mga taong pinagpapabukas o sinasabing mamaya na. Alam naman nila yung dapat nilang gawin, pero pinopostpone yung dapat at kailangan nilang gawin. Dahil masyado pa silang nag-i-enjoy din sa kasalanan at sa bisyo. Pinagpapaliban, sinasabi, mamaya na. Pero pangatlo, meron din pong mga fallers. Yan yung mga taong, oo, sumunod sa Diyos, ginagawa nila yung tama, yung mabuti, pero mga ilang araw, ilang panahon, sila'y matutok sumuli. Sila'y babalik dun sa kanilang nakagisnan, nakasanayan. Dahil naalala nila yung dati nilang buhay, nagbabacksliding, nagbago na, bumalik dun sa dati. Ang tawag diyan, mga fallers. Mga kapatid, tayo po ay tinatawag ng Diyos na mamulat, magising. Kung narinig mo na ang salita ng Diyos, kung naramdaman mo na tinatawag ka niya, huwag kang mag-atubili. Sundan mo siya. Dahil aanuhin mo pa ang buhay na ito kung hindi ka gagawa ng mabuti. Tandaan niyo po, lahat ng ating ginagawa dito sa mundo ay may bunga sa susunod na buhay. What you do in this life echoes in the afterlife. Amen? Gumawa ka ng masama, yan ay magiging alingaw-ngaw sa susunod na buhay. Pero, sa napakaiksing panahon, kung gagawin mo naman ang mabuti, hindi masasayang ang iyong buhay. Nakita po nila sa pag-aaral, sino po talaga yung mga tao na tunay na masaya? Yun po ba yung mga tao na maraming pera, masarap ang kanilang kinakain, yung meron silang mataas na posisyon sa lipunan? Hindi. Ang nakita po nila, ang sangkap na masayang buhay, unang-una na dyan, ay isang makabuluhan na ugnayan at relasyon. Meaningful relationships. Pangalawa, yung mga taong nabubuhay ayon sa kanilang mga paniniwala. Ayon sa kanilang tinatayuan na values. Pero ang pangatlo, ang masayang tao ay yung mga taong meron silang misyon na ginagawa. A person feels fulfilled when they are completing their known mission. Kaya nga po, ang tanong ko sa inyo,
dito sa oras na pinagkaloob ng Diyos sa inyo. Ginising kayo. Tinuturuan tayo ng Diyos. Inuubos ba natin para magkaroon tayo ng makabuluhan na ugnayan at relasyon? How about living our values? Ano yung mga tinatayuan mo, pinaglalaban mo na tama? At pangatlo, nakita mo na ba, natuklasan mo na ba ang kagustuhan ng Diyos, ang misyon na pinapagawa niya sa iyo? Kung matutuparan natin, kung magagawa natin, magkaroon ng tatlong sangkap na ito, sa maiksing buhay, hindi masasayang ang ating oras at panahon. Mga kapatid, pag ginising ka na ng Diyos, huwag ka nang babalik na matulog. Dahil tandaan niyo po, ang ating buhay ay maiksi at ang kamatayan ay sigurado. Pero kahit na maiksi ang buhay, pwede nating gawin itong masaya, maganda at makahulugan sa tulong at grasya ng Diyos. Yan ang ating ipagdasal. Naway tulungan tayo ng Diyos na pag tayo'y magising na, huwag na tayong babalik sa kama ng katamaran, ng kasalanan, ng kadiliman. Naway sa ating pagsunod sa Kanya, tayo ay punuin niya ng Kanyang pagpapala, ng Kanyang tuwa, ng Kanyang kapayapaan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, pero lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano, upang tayo maging marapat, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angkin, kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan.
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang katasasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon ng mga nagpapamisa, mga tumutulong sa atin, mga may sakit, mga nag-aalaga sa kanila, at mga kababayan natin na sa ibang lugar pa nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaisa-isa mo ang iba't ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isnilang na muli sa tubig ng biniyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat sa pamamagitan ni Jesucristo, sama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila, sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilalas sa nangyayaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y binigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo ay kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas, na nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta, mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ikaw, O poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukal mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malakit maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga baka at tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Alleluia, alleluia, alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan nyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Ipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon. Tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw, kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmulan at kung paano nga eksakto nagsimula ito. Pero basically, ang ibig sabihin ng April Fool's Day, April 1, simple lang. Araw ng lokohan. And so people during April 1 would come up with their own pranks, jokes, that when done effectively, ay sa kanila isisigaw sa na-prank nila, sa na-joke time nila, April Fool's Day! Na para bang, joke lang, lokohan lang, prank lang, katuwaan lang. Yun lang. Gaya nitong nag-viral na isang food chain or restaurant, owner na nag-post. Magbibigay siya ng 100,000 pesos sa mga mauunang magpapatato ng logo ng kanilang food chain sa noo. Aba, may kumagat! May nagpatato nga! Only to find out that it was just a prank. Eh, isipin po ninyo yung hassle. Ang sakit nun. Ang sakit kaya magpatato sa noo. Kasi malapit na sa buto. Sa bungo mo pa. Tapos yung expectation mo na makakakuha ka ng malaking pera dahil may matinding pangangailangan, ang taong sa iyo ay mahalaga. Tapos prank lang pala. Depensa naman nung nag-post. Eh meron naman kasing instruction na kung kinlik lang, makikita, lalabas, April Fool's Day, prank lang, katuwaan lang. Well, hati ang opinion ng mga netizens, kalaunan, binigay na lang daw yung 100,000 para matapos na yung issue na yan. Ngayon, meron namang lumilitaw na picture na yung restaurant owner daw at yung nagpatato, magkakilala. Ay, nako, hindi mo na talaga alam kung anong totoo sa social media. But what are the two basic things we can learn from here? Una, kung tayo'y magpa-prank, dapat planadong mabuti, plansyado ang lahat para walang mapahamak. Kasi sa isang prank, po pwedeng may masaktan, may umiyak, may ma-offend, may mamatay. Tandaan po natin, isa nga po pala sa rules ng April Fool's Day, dapat ang mag-enjoy sa prank, hindi lang yung nagpa-prank, kundi pati na yung pinaprank. Yun naman ang
maayos at magandang katuwaan talaga. Hindi mo po pwedeng sabihin katuwaan kahit marami kayong humahalakhak pero may isang nasaktan at umiiyak. So siguraduhin mo, plansyado ang lahat. Pero pangalawa ay mag-ingat. Sapagkat kung yung prank lang po pwedeng aksidenteng makasakit sa atin, yun pa kayang tao na talaga ang intensyon ay lukohin tayo. At walang mga April Fool's Day para dyan. Sa taong desidido na lukohin ka, walang pipiliing araw at panahon niyan. Kaya, mag-ingat. Huwag paniwalain. Kahit na tumubo ka nung una, kahit na nakamura ka nung una, kahit na may interest na malaki nung una, wag mo nang maniwala. Lalong-lalo na dun sa mga too good to be true. Yung easy money, nakaw! Walang palya yan. Scam yan. Padadamahin ka lang ng kaunti sa una, pag nakuha na yung loob mo, saka naman loloko. Kahit yung mga illegal recruiter, magpapaalis muna yan sa una. May mga papaalisin yan. Pero yung mga susunod, wala na. Tatakbuhan ka na yan. Maisingit ko lang ha. Yung page po natin. Yung page ng Reverend Father Joseph Del Raura. Hindi yan nanghihingi ng pera kailanman. Hindi nagpaparaffle yan kailanman. Kaya kapag may nakita kayong hinihingan kayo ng pera ng page na Reverend Father Joseph Del Raura, scam yun. Hindi tayo yun. Hindi ako yun. Yun yung magharapan tayo. Nahiya pa akong manghingi ng pera. Yung pa. Sa page pa. So, lagi niyo pong iisipin yun na scam yun. Automatic yun. Hindi po tayo nanghihingi ng pera through our page. Okay? Huwag paniwalain. Huwag magdidesisyon ayon sa emosyon. Yung sobrang excited mo, sobrang saya mo, sobra ding lungkot na kawag. Sapagkat kapag pinaghaharian tayo ng emosyon natin, hindi natin ganong magagamit ang reasoning o isip natin. Huwag ding pabigla-bigla sa desisyon. Tingnan po nyo ang style ng mga nagbubudol. Yung mga nagbubudol, mabilisan yun. Kasi mababalik ka sa senses mo eh. Kaya, ang sikreto, patience. Huwag mabilis. Mag-isip muna, magpalipas muna ng ilang panahon. Huwag ding basta-basta magtitiwala sa kutob natin. Sapagkat hindi sa lahat ng pagkakataon tama ang kutob natin. Kahit pa yung mga taong sa tingin o sa alam pa natin ay mabuti, pwede pa rin tayong lokohin. And mind you, kahit yung mga taong tahasa na, in real time nang nagsisinungaling sa atin, ay makakatingin pa rin ng diretsyo sa mga mata natin. Kaya mag-ingat. Tandaan po natin ng isa sa mga responsibilidad, kahit na naloko pa tayo, ay nasa sa atin pa rin. Di ba, mayroong kasabihan, kung walang magpapaloko, walang manloloko. Maganda po yung katwiran na, bahala na siya. Siya na magdadala nun. Diyos na ang bahala sa kanya. Maganda po yung katwirang yan kung alam mong nag-ingat ka talaga. Tapos, mas magaling lang talagang mangloko siya. Pero yung alam mong hindi ka nag-ingat, basta-basta ka nilang nagdesisyon, hindi ka nag-isip, tanga-tanga ka, naku, mahirap sabihin, bahala na Diyos sa kanya. Kasi alam mo, kahit papaano, nagkulang ka. Kaya mag-ingat.
At the best na pag-iingat, base na rin sa mga napag-usapan natin ngayon, ay yung huwag tayong maging ignorant. Sorry, hindi pejorative yon. Sa Webster, ang ignorance ay lack of knowledge. Lahat naman tayo ignorante nung pinanganak tayo eh. May nalaman na lamang tayo in the course of time, as time went on. Dahil nag-aral tayo, natuto rin tayo sa mga karanasan natin. Normal lang pagiging ignorante. Pero, kung may choice na tayo, huwag tayong manatiling ignorant. Magtanong-tanong, mag-research-research. May mga cross-reference din naman. At makinig, magtanong. Sa hindi lang isa, kundi dalawa o higit pa na mayroong karanasan sa bagay na dapat nating malaman. Hindi lahat ng bagay dapat nating malaman. Yung supernova, yung mga intricate details sa galaxy, bahala ka, sige, alamin mo. Ikaw na lang. Hindi naman tayo astronaut. Hindi natin kailangan malaman yan. Pero yung mga bagay na may concern tayo at concern din sa atin, yung pagbabiyahe mo, syempre, yung traffic rules. Pag nagnenegosyo ka, mga batas tungkol sa pagtatrabaho, pag nagnenegosyo, tungkol sa karapatan mo, dapat hindi tayo ignorant yan. Dapat inaalam natin yan. Because ignorance excuses no one. Hindi pwedeng, hindi ko alam. Hindi excuse yan. Lalong-lalo na kung yung pagiging ignorante ay magdudulot sa atin, lalo na sa iba ng kapahamakan. At tulad nung minsang naluwas ako mag-isa, parang Makati. Sa Makati, di ba, ang daming one-way dyan. Napasok ako sa one-way, nasita ako ng traffic enforcer. Kahit di ako nagpakilalang pare, na-convince ko naman siya, hindi ko talaga alam. Pinagbigyan naman niya ako, in-excuse, salamat po sir. Kung sa pagiging ignorante ko, napunta ako sa one-way, hindi lang ako napunta, nakabangga pa ako, nakasagasa pa ako, ano yon? Ma-excuse ba yon? I don't think so. Kasi nakapinsala, nakasakit na ako. Kaya, mag-ingat. Don't be ignorant. Narinig po natin sa ating unang pagbasa, ang paglalahad ni San Pedro sa harap ng mga tao ng kasalanan nila, si Jesus ay pinatay nila. And though Peter said that they acted out of ignorance, still they said, or he said, they had to repent and be converted. Bakit? Sapagkat po pwedeng ignorante sila na si Jesus ay Diyos talaga. Pero yung ignorance nila, kahit pa ang mismong Panginoon ang nagsabi habang nasa krus siya, patawarin mo sila, Ama, ignorante sila. Hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. Still, kasalanan pa rin yun. Kung hindi kasalanan yun, di sana hindi na nagpapako sa krus ang Panginoon. Kasalanan pa rin yun. Lalong-lalo na kung sa ating pagiging makasalanan, nakakapinsala tayo ng buhay natin at ng buhay ng iba. Not to mention, dahil sa pagkakasala natin at ng mga Hudyo noon, di ba? Pinatay ang isang napaka-inosenteng tao. Hindi pagiging subversibo ang dahilan kung bakit napako si Kristo. Obviously, during those times, inggit ng mga Pariseo, ng mga Saduceo. Kaduwagan ni Pilato. Kawalang utang na loob ng mga tao. Yun eh. So nagdulot pa rin yon ng pinsala sa isang tao, much more, sa isang Diyos na nagkatawang tao. And let us not forget, not all ignorance are equal. Merong
unintentional ignorance, mayroong intentional ignorance. Kung papaanong mayroong dangerous ignorance, mayroong harmless ignorance. O halimbawa, yung kaalaman sa galaxies. Oh, harmless yun para sa akin, para sa iyo. Hindi naman tayo astronaut eh. Kung papaanong mayroong acceptable ignorance at mayroong hindi acceptable or inexcusable ignorance. I believe yung ignorance ng mga Hudyo during those times at kahit yung ignorance natin during these times, intentional ignorance. Kasi in the case of the Jews, nandun ang lahat. Logical, biblical, nandyan ang pruweba na si Kristo ay Diyos talaga. Bukod pa sa mga milagro at himalang ginawa niya, may tinig pa mula sa langit ang nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan niyo siya. Napakaraming pruweba. Tayo, alam na natin kasalanan, ginagawa pa natin eh. O ano yon? Intentional ignorance. Dangerous ignorance. Inexcusable ignorance. Yung hindi talaga alam at yung walang pagkakataong malaman, pwedeng ma-excuse yun. Kaya nga sa isang dokumento ng simbahan, may sinasabing linya doon na through no fault of their own. Through no fault of their own. Pero yung nandyan yung patunay, nandyan yung kaalaman, at pwede ka namang may malaman, pinili mong manatiling walang alam o nagbulag-bulagan ka sa katotohanan, fault mo yun. Malaking kasalanan yan. Example lang ha. Ito, example lang ha. Parang joke-joke lang. Di ba, kinasal na si Ataide at saka si Maine Mendoza. Yun yung tunay na nangyari, di ba? Haba! Minsan may nag-post, ang sabi sa post, kung alam ko lang na hindi talaga kayo magkakatuluyan, kayo ni Alden Maine, hindi na ako nag-cutting classes dati. Dapat pumasok na lang ako. Oo. Totoo. Ay, sabi ko, biro yan. Maraming nagbibiro na lang yan. Pero kaya naging biro yan, may mga naniniwala talaga. Baka hanggang ngayon pa nga na naging si Alden at si Maine talaga. At ikinasal ha, yun ang akala nila. Kaya nga sa isang post sabi ganito, nakita. Hindi yan Yan Hindi, nagloko lang. Nakitang magkasama si Alden at saka sino yan? Yung dating girlfriend ni Daniel Padilla? O, tingnan nyo, alam na alam ninyo. Oh, yan. Maraming nag-react dyan. Maraming nag-react dyan. Sabi nung isang nag-react, nako, kawawa naman. Isa na lamang pamilya ang magdurusa. Yung pamilya ni Maine at ni Alden. Pati si Baste. Naging anak pa nila. Again, joke lang po yan ha. Pero yung ibang naniniwala, maloloka ka. That is why, ang pagiging ignorant, kuminsan, ay hindi resulta ng pagiging mahina ang ulo. May mas matinding ignorance. Resulta ng pagiging matigas ng ulo ng tao. Yung nakikita mo na yung totoo, obvious na yung totoo, pinipikit mo pa rin ang mata mo. Di ba? Kaya nga, ang Fool's Day, hindi talaga April 1, Election Day. Yun talaga Fool's Day. Di ba? Bago pa man ang election, alam mo nang ganun di ba? Hanggang ngayon, ganun pa rin Di ba? Kaya nauso yung caption na, bukas mo yung mata mo, bukas mo. Ala Kahit naman yung mga solid dati, solid pa rin ngayon. Saan talaga tayo pupulutin? Sige nga, saan talaga pupulutin ng bansang ito? Bala nga kayo. Mga kapatid, nevertheless, tandaan natin kasalanan ang pagiging
ignorance. Kahit hindi natin alam, nagkakasala pa rin at mapapahamak pa rin tayo. Pero may mas matinding kasalanan at mayroong mas matinding kaparusahan sa pagiging ignorante. At yung piliin mo na manatili kang ignorante at walang alam kahit nasa harap mo na ang katotohanan. Mas matindi yan. Hindi po laging totoo yung expression na what you don't know won't hurt you. Sapagkat mas mapapahamak tayo kung hindi natin tatanggapin ang katotohanan. Ang katotohanan na nagpapalaya, ang katotohanan ni Kristo. Hindi ako naniniwala na hindi kumikilos ang Diyos sa bansang ito, sa mundong ito, sa buhay mo, sa buhay ko. Pinapakita sa atin ng Panginoon, ito yung tama, ito yung totoo. Ibukas mo ang mga mata mo. Pero nasa sa atin na talaga ang problema kung patuloy pa rin tayong magpapaloko. Buti sana kung pag niloko tayo ng demonyo, sisigaw na lang siya ng Happy Fool's Day! Joke lang! Prank lang! Alam mo yon, yung katuwaan lang. Hindi ganun ang demonyo. Tandaan mo, ang sabi sa Gospel of John, the devil comes to steal and to destroy. So whenever the devil deceives us, isa lang ang pakay niya, ang nakawin ang magagandang plano ng Diyos sa buhay mo at ang wasakin ang lahat ng ito. Mag-ingat tayo. Huwag nating sasabihin, nagkulang si Kristo na paalalahanan at itama tayo. Pasako po tayo sa katotohanan ni Kristo upang hindi tayo maloko. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin sapagkat ng alam niya ang Diyos pinagdaraan. ang samo ko. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. di ringgin ng Diyos ang Pikit natin ang ating mga mata, Panginoon. Tulungan mo ko at ang mga mahal ko na pinagdarasal kong magbago. Hindi para makita ang totoo, kundi upang ibukas ang aming mga mata at ang aming puso sa katotohanan. Na dapat na kaming magbago, dapat na naming ayusin ito, dapat na naming tanggapin ito, dapat na naming gawin, dapat na naming sabihin ito. Tulungan mo kami na maalis ang yabang namin na siyang nagiging dahilan upang manatili kaming walang alam. Tulungan mo kaming ma-surrender sa iyo ang aming buhay
sapagkat wala namang magandang nangyayari kapag kami ang nagpapatakbo ng aming buhay. Lord, help us. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Babalik sa atin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanya mga pinangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo dahil mahal ka ng Diyos. Yan ang pakatandaan mo. Yang katotohanan yan, wag na hindi mo paniniwalaan yan. Dahil yan ang pinakaunang pasisinungalingan ng demonyo na mahal ka ng Diyos. Ibukas mo ang iyong mga mata. Alam mo na hindi ka pinababayaan ng Diyos. Alam mo na mga nangyayaring masama sa iyo hindi galing sa Diyos. At alam mo na nanatiling maganda ang plano para sa iyo ng Diyos. Huwag kang paloko sa diablo. Alam mo naman ang hangarin niya. Ang pasamain ka, ang pahirapan ka, ang sirain ang iyong pamilya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, Ngayon ngayon at magpakailanman at sa walang magpa sa hanggan. walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha ng lahat. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha ng lahat. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay. Mula sa ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay lakas. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapanginabanganan sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo tanggapin ang aming mga alay na ngayon inihahain para sa mga hinirang upang ang mga niloob mong mabinyagan ay magkamit ng iyong tulong ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umakos sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Anong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong manalangin para sa ating mga minamahal na yumao. Kasama si Nan Joyce, Nene, Amang, Zeni, Anita Juan, Miguel Arsenio, Sergos Lito, Gautiosa, Percy, Emer, Chongaso, Maria Soseso, Ada Dante, Paulina, Alan, Sally, Emer, Enrique, Omi, Gilbert, kayo din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at Benjamin, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakingtapatin kaming lahat ang makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, suntin ang loob mo. Dito sa lupa Para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami hadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at kapurihan. ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag pong aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Cordero lang Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, Ngunit ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa paglalakbay, ito'y aking tangan laban sa kasamaan. Kasama ni Kristo, ako'y mabubuhay. Salita niya'y bukal ng buhay. Ngayon'y nialay sa kanyang mga kamay, yaring aking buhay. Taglay kong liwanag sa aking daan, maglalayo sa kapahamakan at magakay ng sino paman tungo sa sambayanan. Kasama ni Kristo, ako'y mabubuhay. Salita niya'y bukal ng buhay. Ngayon'y nialay sa kanyang mga kamay, yaring aking buhay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang dinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagkapalitan ng iyong bigay at ng aming alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the Jesus, whole world. King of Mercy, We trust in you. alalahanin, alalahanin, o mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa,
Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na panalangin, pati luha ay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa Maraming iyo. salamat po sa patuloy niyo pong pagtulong sa pagtangkilik sa ating souvenir shop, sa mga nag-aalay ng alkansya, sa Sri Nielsen na Crown, at sa pag-share ng ating mga live masses at ng ating mga reflections. Marami pong salamat. Bagamat may mga nakikita po tayo na nakalagay na at halos tapos na ang simbahan, hindi po nangangahulugan na lahat ay bayad na. So sana po patuloy niyo po kaming tulungan para maging fully paid na lahat. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lumayo tayo sa kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya.